Eh, mainit ang araw. Tirik na tirik. Okay, meron tayong topic ngayon. Baka na-experience ninyo o dun sa iba nating katoto dyan. Kapag mainit ang araw, katulad nito, ayan, tanghaling tapat. Okay. Pag minsan, yung mga computer natin, ayan, lalo na yung mga laptops, makaka-experience kayo na nagsha-shutdown. Pwedeng nagsha-shutdown siya. Okay. May mga time na habang may ginagawa tayo, mayroon tayong pinaprocess, nag-download tayo, nagre-render tayo, kaya nag-games, lalo na yung mahihilig sa games. Meron pong mga pagkakataon na biglang nagsha-shutdown yung computer natin. Kasi gawa nga nung posibleng dahil sa overheat. Okay. So pag-uusapan natin ngayon tungkol sa yung tinatawag na thermal throttling. So ano po ba yung thermal throttling? Okay. Kaya dami kayong bigas. Stock na bigas. Okay. So balik tayo dun. Yung pinag-uusapan natin is tungkol dun sa thermal throttling. So ano ba yung thermal throttling? Okay. Yung thermal throttling, setting po yan ng ating processor kung saan nababago-bago natin yung threshold o yung hangganan ng gusto natin na bilis ng processor na ginagamit natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano yun ginagawa, yung tinatawag na thermal throttling and fan control. Okay? Kasi may fan din ho yan sa loob. Nandito sa itong unit na to, nandito sa part na to. So ito yung ibibigay ko sa inyo, yung madaling paliwanag tungkol sa thermal throttling. Okay. Halimbawa, ito yung motor nyo. Okay. Pag sa mga motor natin, ito yung throttle, di ba? Okay, nandito yung acceleration. So yung computer ninyo, pag hindi natin walang thermal throttling, hindi natin, although may mga automatic na process ang mga laptops, lalo na yung mga bago, tungkol sa tinatawag na thermal throttling or CPU throttling. Okay. So parang ganito siya, ito yung throttle. So pag hindi mo siya kokontrolin, pag nag-launch kayo ng, halimbawa, medyo matindi yung load ng computer, nilagyan niya, nag-edit kayo, katulad ko, nag-edit ako pag karaniwan. So habang nagre-render ka o nag-edit ka, pataas ng pataas yung CPU clock speed. So ibibigay niya lahat ng kaya niya. So itotodo niya. Kapag may kung may CPU throttling kayo, parang katulad yung mga nakikita natin sa Facebook. Yung throttle nila may nakalagay dito na tornilyo, tapos may tornilyo rin dito. Halimbawa, gusto mo hanggang dito lang, hindi siya magpo-full throttle, hanggang dyan lang. So pwede mong lagyan siya ng tornilyo dyan, tapos tornilyo dito para hanggang dyan ka lang. So ayan, sa inyo yung tinatawag na CPU throttling. Ganun kasimple yung paliwanag. So paano natin magagawa yung CPU throttling? So ito, pakita ko sa inyo. Okay, mag-download muna kayo nito. Ang tawag ko dito, CPU hardware monitor, parang open hardware monitor. Ayan. Okay, mag-download kayo niyan. Okay. Yan, hardware monitor. Ganito po itsura niyan. Yan. Pag binuksan nyo ganito, makikita nyo yung temperature nung may mga information yan, clock speed ng CPU. Pinapakita dito yung clock speed ng CPU mo from max, yung normal, yung value niya ngayon, and yung maximum na tinakbo niya. So itong sa akin is, mamaya ipapakita ko sa inyo kada Korean ito kasi i5 lang to. So papakita ko sa inyo mamaya kung paano nangyayari yung overheating. So ito yung temperature ng CPU nyo, ito yung total cores. Although parang 4 yung nakikita ko, siguro may catch na siya. Parang makikita mo yun dun sa so makikita mo dito yung mga information.
makikita mo yung load ng memory. 26% lang yung load ko. Naka 8GB ako na RAM, and makikita mo rin yung temperature ng hard disk and use space ng hard disk. So yun yung mga information na basic information na makikita mo dito. Diyan lang tayo magbabase. So ngayon ipapakita ko sa inyo paano nangyari yung overheating. Okay, so ilo-launch natin yung isang application gaya nitong Filmora. Okay, wait natin ha. Okay, and yan, wait natin yan. So pagka na-launch na natin ito, i-monitor natin tong unit. Okay, and pag na-monitor na natin, makikita natin yung kung tumataas ba ng todo yung temperature ng CPU nyo. Tsaka dito, ito ang karaniwang babantayan natin, itong part na to. So ayan, ayan. So magbubukas tayo ng isang video dito. Kagabi may in-edit ako eh, so pwede nating subukan yun. Yung 48, try muna natin tong 48. Okay, nabura ko na yata to. Nabura ko na yan. So magbubukas tayo ng iba. Itong recent yata o 49, pwede na. Okay, so ayan siya. Okay, so ang gagawin natin ngayon, magre-render tayo. So create video natin, then magre-render tayo, and babantayan natin yung CPU heat or CPU temperature and yung millihertz. Ayan, nagsimula na yung editing. Kung mapansin nyo, yung CPU natin is tumaas na siya sa 1.6. Okay, naka-balance setting ako. So makikita natin dito yung setting niya. So power saver pala ako, sorry. So ilalagay natin sa balance, and makikita nyo biglang tumaas yung from 1.6 naging 2.5 siya, and tumaas na lahat yung temperature, naging 80 something na. So ang mainit na po yan. So dapat babantayan yun, at least hindi siya mag 100 plus. So pag nag 100 plus Celsius yan, malaki ang chance na mag shutdown na yung unit. So ibabalik ko siya ngayon dun sa power saver. Okay, okay, bumalik na siya sa 1.6, and naitala dito yung maximum, which is 2533.4 mAh. So ito na ngayon yung tinatakbo niya, kasi na-program ko na yung nag-program na ako ng CPU throttling na mayroon siyang threshold, hanggang dun lang siya. So bumababa na ulit yung temperature. So paano ba natin ginagawa yun? Ganito po kasimple. So i-click niyo yung tag dito, yung itong battery option or power options, or pag sa mga desktop ganito lang, para hindi para lahatan na. So click niyo yung control panel. Wait, i-stop muna natin tong nag-edit. So nagre-render. So, teka, pag-usapan muna natin ano ba ang epekto nun kapag nag-overheat yung computer nyo. Okay, sa oras na nagre-render yung computer nyo, o kaya may ginagawa siyang mahirap o mataas yung load, ang mga CPU natin, may mga time na kusa niya ibinababa yung CPU clock speed. May time na maraming mga ganun na computers para lumamig siya. Pero may mga computer na na dire-diretso yun. Kung kinakailangan niya yung load na yun, ibababa, kukontrolin lang niya ng konti para lumamig, pero naka pa rin siya, almost full throttle pa rin, kagaya nitong computer na to. Okay, nagpo-full throttle siya kahit naka-balance, full yung niya, CPU speed. So punta tayo dito sa control panel, then hanapin niyo yung ease of access yata yan. So ease of access ang i-click natin, and try natin itong hardware and sound yata. So hardware and sound, then power options.
So ang gagawin natin, ayan, pumunta kayo dito sa power saver. Halimbawa nasa balance kayo or nasa high performance, pumunta kayo dito sa power saver. Yan yung gagamitin yung setting sa tuwing kinakailangan nyo mag CPU throttling. Ibig sabihin, pipigilan nyo yung CPU, na mag full throttle. So ganun, mga medya lang, sabi nga pagdating sa medya lang. So ganito siya. So change plan setting, i-click natin change plan setting. Ito. Then change advanced power settings. Yan. Ang makikita nyo sa option na to, sa advanced settings, is yung mga components, yung mga setting na katulad nito. Power saver, on battery, plugged in. Yes. Ibig sabihin yan, setting kapag naka-battery ka, pag sa mga laptops, pag sa mga PC, wala nyan. So usually, makikita mo lang, iba yung makikita nyo sa mga PC. Pero ganito rin halos. So ang hanapin nyo is ito. Processor power management. Yan, hanapin nyo po yan. So pag kinlik nyo yung processor power management, may makikita kayong tatlo: minimum processor state, system cooling policy, and maximum processor state. I-click nyo tong maximum power processor state. And kung mapapansin niyo, kasi lagi naman ako naka-plug in, so sa plugged in ko siya sinet up. So hindi masyadong malagay on battery, lalo na sa mga desktops. So dito kayo pupunta sa plugged in. I-click nyo lang yan and makikita nyo yung value. So ang pinakamataas na value na pwede natin ilagay is 100. Okay, so 100 yung nakalagay dyan nung binago ko siya. So kung gusto nyo kalahati lang ng processing speed ng unit niyo, halimbawa naka 2.5 ako, so pag i-type ko dyan yung 50% ng 2500 mHz. So parang ganun yung nangyayari. So 70 lang yung inilagay ko para nandun pa rin siya sa medyo mabilis siya, pero hindi sobrang mag-iinit, hindi rin naman sobrang bagal. So recommended itong, para sa akin 70% is okay na. And mayroon pa pala, mayroon pang isa, yung sa system cooling policy. Nandito rin siya sa power management, sa processor. So i-click nyo yung system cooling policy, makikita nyo dito is nilagay ko is active. Dalawa po yan, isang passive and active. So yung passive, magkaiba po yung dalawa. Yung active is, yung fan nyo is always active, maingay siya, yun yung pagkakaiba niya. Yung passive, iba yung procedure niya, parang pag mainit na yung CPU nyo, pag sa passive, i-detect muna niya yun, tapos babawasan niya, saka niya ibababa yung fan speed. So sa active, usually iikot muna, kailangan umikot muna yung mabilis yung fan, tapos i-detect niya yung processor, saka niya ilalapat yung tamang CPU speed. So parang ganun, hindi ako sure pero yun yung pagkakaalam ko. Correct me if I'm wrong, correct me if I'm wrong na lang. Okay, ayan siya na. Medyo nagmamadali tayo. So yun yung dalawang setting ng fan. So yung kinokontrol lang nito is yung fan sa ilalim nitong unit. Sa mga desktop naman, yung siyempre yung CPU fan ninyo. So yun yung kinokontrol niya. So inilagay ko siya sa active para laging umiikot yung fan ng mabilis, dahil nga kailangan ko. Pero sa oras na hindi ko siya kailangan, usually meron naman tayo ibang setting. Okay, katulad nito, pag pumunta ka dito, ito may setting ako sa balance, which is nakakapag full power yung unit. Pwede ko siyang i-full power sa isang click lang, or high performance. Pero pag kinakailangan kong pag mainit yung panahon, ayan, mainit ang panahon, dito ko lang siya nilalagay sa power saving mode. Kasi nakaset up na yan para sa CPU throttling, para hindi siya tataas ng todo dun sa point na mag-overheat yung CPU ninyo. So ganun po siya. So yun po yung karaniwang ginagawa natin para hindi mag-overheat. So ipakita ko ulit sa inyo Pakita ko ulit sa inyo.
Halimbawa, ito. Tingnan nyo. Ito para may hardware monitor tayo. So, tingnan nyo mabuti itong numero dito sa CPU cores. 1.1466 MHz yung karaniwan. Nagbababad siya dyan. So, 46 Celsius, 49, malamig yan. So, ang gagawin natin, click natin to, and ilalagay natin siya sa balance. So, ito, hindi ko sinet up yan para sa CPU throttling limit. So, nakabalance tayo ngayon. I-try ulit natin siyang i-export. Okay. Nagko-convert na naman siya. Tingnan nyo kung anong gagawin niya. Ayan. Sobrang taas, di ba? Todo yan. Naka-full throttle yan. And yung temperature, pataas ng pataas yan. Pwedeng maging 100 Celsius yan within 2 minutes, 3 minutes. Magsha-shutdown. Posibleng mag-shutdown na yung unit nyo. Okay. And ito naman yung pagkakaiba. Ngayon, ang gagawin natin, hindi natin ititigil yung render, no? So, i-click ko lang yung power saving mode, which is the setting na i-set up ko. Ayan, mapapansin nyo, biglang bumaba na siya sa 1.6. Kasi yun yung preferred ko na CPU limit. So, magbababad lang siya dun sa 1.6. Hindi siya tataas ng 2.5. So, ito yung recorded kanina. Ito ngayon yun, hanggang dyan na lang muna siya kasi 70% yung ginamit natin kanina na CPU limit. So hanggang 70% of power lang siya ng CPU, and hindi siya tataas dito sa CPU cores. Usually magbababad lang yan sa 70, pinakamataas 60-70. So, and may effect din po sa mga CPU natin yung overheating. Kapag nag-overheat yan, sa halip na mapabilis yung trabaho nyo, lalo pong mapapatagal. Okay, lalong tatagal yung trabaho nyo kasi habang umiinit yan, yung CPU nyo bumabagal lalo. And posible pang mag-shutdown yan. Halimbawa, naka 50% na kayo. Okay? Naka 50% na kayo, tapos bigla nag-shutdown. Siyempre, ulitin nyo na naman. Hindi katulad nung nakaset tayo dun sa nilagyan natin ng limit. So hindi sobrang iinit kagaya nung nakikita nyo. Okay? Malaking tulong po yung mga ganong setup. Katulad dito, pag minsan nag-e-edit ka o kaya nag-games ka, iset mo yung CPU mo, lalo na kung mainit nga yung panahon. Katulad ngayon, sobrang init. Iset mo yung CPU mo, gaya nung ginawa natin, sa at least 70 or 80%. Kung nag-games ka, at least hindi uusok, sabi nga. Umuusok na yun 100 Celsius, nakakapagpakulo na ng tubig yan. So, sobrang init, kaya siya shutdown yung CPU nyo. Kasi ang mga CPU natin, meron yung tinatawag na thermal detection, na nakaset yung limit niya. Halimbawa, nakaset siya sa 105 Celsius. Pagdating niya sa 105 Celsius, shutdown yung unit. Nakaprogram po yun, para hindi tuluyang masira yung unit nyo. And hindi siya katulad ng mga unang CPU noon na kapag nalimutan mong lagyan ng CPU heatsink or medyo nakaangat yung CPU heatsink, sira na po yun, sunog na. So ngayon nilagyan nila ng shutdown temperature. Okay, so yun, sana may natutunan po tayo lahat dun. Meron kasing shoutout dun sa nag-message sa akin, si Aster Garcia, para dito sa ganitong, kung ano daw pwedeng gawin doon sa CPU niya na nagsha-shutdown. Okay, laptop yata yun So Aster Garcia, ito na po yung pinangako ko. And salamat po. Salamat po sa suporta. And magandang araw sa inyo. Okay, okay na to. Naipaliwanag na natin.